Ay, magandang araw po sa ating lahat. Ito nga po sa paglitaw po ni Madriaga po ni Ramil na di umano'y bagman daw po ni Sara Duterte na ito daw ay nag-ulo sa lahat o mastermind sa pagpopondo about sa drug money at pogo. No? Marami po nagsilitawan. Andiyan dyan yung mga kesyo daw nakipag-video call si Sara kay Madriaga, nakipag-transaction daw. Ang nakakapagtaka, sa affidavit ni Madriaga, hindi lamang nakilala o nabanggit ang mga pangalan na mahalaga, kagaya ng campaign manager na si Romualdez. Sino ba ang campaign manager ni Romualdez yung time ng 2022 ng pagtakbo ni Sara Duterte? Di ba si Martin Romualdez? I-search nyo na lang no, kung nagkakamali ako, no? Pero yan din ay nasagap kong balita, no? Ngayon, haba pong papalabas ng papalitaw po, may mga picture na lumalabas na kesyo daw kasama ni Sara at may mga picture din lumalabas na magkakasama yung mga pogi operators kasama yung sila Lisa. Alam mo, ugnay-ugnayan na nga. No? Ugnay-ugnayan na nga po. Hindi na malaman kung ano talaga ang totoong istorya. Pero para hindi kayo mailigaw, hindi kayo mailagaw, tatandaan nyo ang pinakamahalaga sa lahat yung may ebidensya. Tandaan nyo ebidensya. At paano magkakaroon ng ebidensya? Pamamagitan ng ngak-ngak lang sa social media, pamamagitan ng wag dumalo sa mga hearing, pag pinatawag, wag ipatawag, magkakaroon ba ng ebidensya? O papalabasin mo sa bansa, katulad ni Bonoan, katulad ni Saldi, pababayaan mo, katulad ni Romualdez, ayaw mo ipatawag, o kaya naman, pag pinatawag ng ICI, pahihingi mo ng executive session, katulad ni Sandro. Ganun ba kailangan? Ang kailangan po, dapat lahat sundin ang transparency. Kasi yan po ang pinaka basic na paraan para ang ebidensya mailitaw. Pamamagitan ng mga salita, sa pamamagitan ng mga pagtatanong, hahanapin sa kanila himay-himay yung mga bagay. Example, yung, di ba, sa panahon ng kay Gutesa, nag-deliver daw sila sa subdivision ng maraming pera. O, paano malalaman nyo kung yung taong pinag-deliveran ayaw dumating sa hearing, si Romualdez? At higit sa lahat, dapat ma-review yung CCTV. Mga ganun. O ito, example naman. Si Sara Duterte, yung bagman niya, pupunta daw si Sara doon kay Madriaga. Simple lang. Asan ang CCTV? Malamang jail yan. May BGMP man yan o ano. May CCTV yan, hindi po pwedeng wala. Ilabas na, papaabuti na naman ng matagal na panahon bago ilabas yan? Ilabas na. Di ba? Mas maganda maliban nila, kung walang Sara Duterte nagpunta, walang mailalabas na video. Ganun ba yon? Pero, hindi lang sa date na kung saan pumunta si Sara, lahat ng panahon na pumunta, kung sino man to, si Delima man o si Trililing, i-review ang CCTV. O ngayon po, ito muna tayo bago tayo dumako dyan, kasi niya may banta po si Madriaga na ipapatumba daw. No? Kasi niya, syempre, alam nyo naman, pag sabi niya sa pelikula, akala ko sa pelikula nangyayari, pag masyado ka na maraming alam, itutumba ka na. No? O ito muna, dito muna tayo sa post ni Boljakan. Ako, hindi po ako siya sabi naniniwala ako dito sa kanyang post. Tayo po ay nakikichismis lang at ichinichismis lang po natin sa inyo. Diba? Nasa sa inyo kung maniniwala kayo. No? Ito, pinaparating ko lang mensahe sa inyo. Ito po ang post ni Boljakan. Basahin po natin para mas malinaw muna. I-highlights ko na lang. 2024 ko pa ibinulgar sa inyo na si Bangag at Satanas si Satanas, ito atay asawa ni Bangag ay tumanggap ng campaign funds mula sa Pogo. Ngayon, binaliktad ng mga adiktus at pilit na ginawa ng fake news at sinisira si BP Sara. Mastermind ang mga Bangag. Ayan. Nababasa nyo ba? Noong Agosto 21, 2024, nang ilabas ko ang picture ni Lisa Tanas, Marcos, teka muna, bago ya para magets nyo, ito po yung picture na tinutukoy niya. Sandali sandali. Ito yung picture na tinutukoy niya sandali lang. Asa na ba yun? Ba't di ko makita? Sandali May picture kung saan po. Sandali po hanapin ko lang yung picture na yun Kasi po yung picture na yun kung saan magkakasama po sila. Sandali Ito. Ito, gets ko na, ito na. Sorry. Ito. Ayan. Teka, nababay niya ako.
Sinisipong po kasi ako ngayon eh. O, ito po. Yan, habang binabasa ko, tignan nyo na lang yung picture kasi yun ang post ni Boljak. Hindi ako yan, hindi ko sinabing totoo to ha. Ako binabasa ko, chichismis ko lang ha. Oh. Tuloy natin, noong Agosto 21, 24, 2024, nang ilabas ko ang picture ni Lisa Tanas at Marcos Bangag Jr. na kasama ang Chinese Pogo operator sa restaurant. Sabi ng mga bangag, AI daw. Pero noong Agosto 26, kinumpirma ni Atty. Topacio na abogado ni Cassandra Ong na ang picture ay authentic. Oh. Kinabukasan nataranta si Benny Tachico at iba pang mga kasama nila na picture sa picture at inamin nila ang totoo ang picture pero kuha pa noong 2020. Kasagsagan ng pandemic pero ni isa sa kanila walang mascot o ang Chinese kasi ba pag pandemic may mask ka dapat, may mask ka pala, hindi mascot, mask pala, mask. At ang Chinese Pogo operators at nagpa-picture lang daw kay Bangag at hindi sila magkakilala. Okay, dito tayo. So, nag-research ako si Cathy Binag at Boyla. Nakita namin ang picture sa Google search namin noong June 2022. 2022 sa birthday celebration ni Saldi Dasa na BF ni Marcos Bangag, na BFF ni Marcos Bangag Jr. ay kasama pa rin nila si Rainier Chu na nagpa-picture lang daw sa kanila. So ano to, stalker ni Rainier? At mabait lang ba si Bangag na pinaupo pa siya sa tabi niya? Yan. Yung Rainier yata, ito yung ano eh. Andali. Hindi nyo kami maloloko mga mapyang Bangag. Ayan o. August 2021, 2024. Ang hari ng Reyna ng Pogo. Si Rainier Chu ay katabi na nakaitim. Sino yung nakaitim? Ayun, katabi na nakaitim. May araw yun, oh. Pogo owner, Porac, Pampanga. Yun. Yung nakaitim doon. May araw. Tignan nyo na lang ngayon, may araw. Okay, tuloy natin. May araw, nakikita nyo lang, ha? Katabi na nakaitim na si Chiu ay kababata at best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo Ops gamit ang serbisyo ni Satanas sa Moslow Firm. Mula 2016 to 2022, ano ang negosyo ng mga Chinese gustong pumasok sa Pilipinas dumadaan sa consultancy PM ni Lisa? Kasi nga dito nagsimula, nakapagtataka, itong si Junior, ang laki ng salin, ba bilyon? Nakapagtataka, wala namang business to, paano umabot ng bilyon daw? Chismis lang yan ha. Ano daw negosyo nito? Hindi naman daw tutumakbong talagang mabigat na posisyon maliban sa presidente. Ano daw, bakit daw naging kalaki? Ano ba to? Pamana ba sa ayaw ni si Junior, Marcos Senior to? Yun ang chismis, no? Yan ang negosyo ni Lisa Tanas habang walang trabaho si Bangag. Kumikita sila dyan na matindi. Ayon sa puting si Chu, di mo ang tulay ng Pogo operator sa mag-asawang sindikato. Si Chu rin ay di umano'y namumuno sa fundraising ng Pogo sa Association para sa Election 2022. Labas ang grupo sa pamumuno ni Kim Wong. 2 beses fundraising ng mga Pogo na pumapasok sa tulong ni Lisa Tanas. Unang fundraising ay nagkamal ng mga asawang Bangag at sa Tanas na halagang 250 milyon. Sa pangalawang fundraising, 500 milyon ang pera at diretso kay Lisa Tanas na dinala sa Nara Forbes Park, tirahan ng mag-asawa. Nung nalaman di umano ni Kim Wong, nagbigay ito sa mag-asawa ng 750 milyon para tablahin lamang ang grupo ni Chu. Nung nanalo si Bangag, inilagay si Satanas ang isang matalik na kaibigan si Bangag na si Al Tenco, dating mayor ng Malolos. Hindi ako sabi ito ha, baka binabanggit akong pangalan, hindi ko kilala to ha. Binabasa ko lang ha, baka sabihin nyo, ito ha, para malinaw. Hindi ako naniniwala dito at hindi ko rin pwede sabihin na naniniwala ako at hindi rin pwede ko sabihin na hindi ako naniniwala. Tanda mo yan. Ito ay imbestigasyon nyo. Di ba? Para totoo yung sabi nito ni Boljak. Pumayag si Bangag dahil sinabi ni Satanas na isang tao lamang si Tenco at may ayusin lamang ito sa PADCOR. Ang unang ginawa ni Tenco ay kinansela ang Pogo licenses at nag-issue ng provisional license sa mga pinabura nila. Kung kaya't buwaba ang numero ng Pogo sa bansa pero hindi nila nakikialam si Kim Wong na isa sa mga mother franchise na online gaming na galing sa Zeza na Cagayan. Gumawa si Al Tenco ng iba pang panuntunan kung kaya ang Pogo ay naging IGL.
Paki-post ninyo at picture, paki-paste page at ano, paki-page ano, ayan o. O ngayon hindi po sa akin ganyan to. Doon po yan kay Boljakan. No, makikita ko po ito sa picture na to, magkatabi sila nila Lisa. At pati mga Pogo operators. Ayan o. Hindi ko hatulan niya kasi picture lang to. Yeah? Ganun din dapat kay Sara, pati kay Bagman Kuno. Di ba? Pero ito, dapat imbestigahan to. Kaso syempre, sino ba naman mag-iimbestiga sa sariling buhay nila, di ba? Hindi nila iimbestigahan sarili nila yan eh. Di ba? Ito, dumako tayo muna kay Gadon. Ito, mag-iitang ulo yung taong ito. Ito ang taong kung saan, nakita ko, napakalayo ng katwiran sa buhay. Totoo. Pakinggan nyo. Yan, alam nyo naman, yung resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because she has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan. Magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds. Sir, abogado ka dati, di ba? Na-disbar ka, pero dati ka abogado, di ba? Alam mo, ang confidential funds, hindi na ino-audit yan kasi confidential nga yan. Alam ko hindi ata dumadaan niya kasi confidential yan eh. Sa alam ko lang. Na talaga naman. Kung inimbestigahan yung confidential fund si Sara, bakit yung amo mo si BBM hindi mo imbestigahan? Bakit walang tatanong? Bakit? Ba't kay Sara lang? Di ba? Halata na winaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila na sinasabi lang nila na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali ganun? Paulit-ulit nagkakamali ka? Milyon-milyon nagkakamali ka? Mga items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Talagang halatang halata. No? Kaya dapat na itong si Sara ay mag-resign na. At itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno ng mga katotohanan. Katotohanan? Asan ebidensya mo? May katotohanan yan. Sige nga. Nagsabi na affidavit katotohanan. Saan? Mga picture? Sige nga. Investigasyon, sir. Bago mo sabihin yan, sir. Magmula sa... Yung kaya niya sinasabi yan, hindi para sa sarili niya o para kay Sara. Sinasabi niya yan para sa mga nakakarinig. Kasi naniniwala siya dati kung natatandaan nyo, year 2020, idol natin to, di ba? Kasi nga, di ba, talagang binabasag niya yung mga kupal sa gobyerno. Pero ito, iba na ngayon eh. Iba na eh. Mas niyakap niya si Marcos kaysa sa taong bayan eh. Mas naramdaman namin, sir, na mas mahal na mahal mo. O hindi pala mahal mo si Junior kaysa sa taong bayan, sir. Maramdam namin yun, sir, sa pananalita, sa kilos, sa gawa, sir. Natandaan mo yan, sir. Di ba sabi niya nakaraan, sa kanya galing yung yung mga yan, mahilig indoctrinate kayo. Yung manlaso ng utak, ngayon ginagawa na niya. Pinaparin niya sa atin na Sara lustay. Kasi sa psychology, pag isang tao, isang tao mataas ang posisyon sa gobyerno, mataas ang posisyon sa buhay, pag nagsalita, paniniwalaan. Diba? Halimbawa, artistang mabigat. Sino ba artistang mabigat na mayaman? Big Soto. Pag nagsalita yun, paniniwalaan nyo, nahangaan, irerespeto. Akala niya, pakiramdam niya, siya ganun. Detalye sa mga pangalan at sa mga lugar, talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP, para kausapin itong si Madriaga, sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas. Asa na CCTV mo nagpunta si Sara doon, sir? Kwento lang yan. Dapat may ebidensya ka. Talo ka dyan. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara. Kaya ngayon wala na. Minamay condition niya yung tao, kaya wala nang karapatan. Ikaw lang may sabi niyan, sir, huwag ka mandamay. Na maging Vice President. Kaya Sara resign. Uy, bakit yung amo mo? Siya pumirma. Tanungin mo, wala ba kinalaman ng amo mo doon sa mga budget na nagkalustay-lustay? Siya pangulo siya Dapat na mag-resign ka dahil wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang boba. Saksakan ka ng boba. Sino kaya? Hindi ka marunong magsalita. Lahat na lang gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. You cannot even speak. Hindi na marunong, lahat daw gusto basahin, wala laman utak. Hindi marunong mag-speak. Straight English. Straight English, sabi, hindi na marunong. Ayan, si Marcos kasi, magaling talaga mag-English siya kasi noong pa man yan. Nahasa talaga yan.
Si Sara kasi may pagka-Bisaya talaga kaya nahihirapan siya, no? Saka hindi siya talaga Bisaya-English nagkapag-halo-halo. Nasa accent, no? Saka sir, linggawahe ang English, hindi batayan ng talino ang English, tandaan mo, sir. Kapag sinabi mo batayan ng talino ang English, ha, isa kang, alam mo na, ikaw may sabi niyan. Di ba? Kaya sir, sino kaya nagbabasa? Sino kaya pautol-utol magsalita? Sino kaya ganon? Sino kaya hindi marunong magsalita? Sige nga. Para pinaparinggan niya ata amo niya. Expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on anything. Alam mo nung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, mga galing pa ng mga African countries yan, pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, Sir, si Junior may binabasa rin, sir. Sir, tandaan namin yan. Sir, nanonood lagi kami ng TV, sir. Ilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Itong si Sara, napaka-boba, saksakan ng boba, walang alam. Opo ay maniniwala. Kaya talagang hindi siya dapat maging Vice President. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala. Buti naman lahat. Sir, huwag mo kami damay lahat. Bira ka naman eh. Huwag mo lahalahatin. Kayo-kayo lang. Ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Talagang napakalayo. Hindi po pwede talagang maging leader yung ganyan dahil boba, saksakan ng boba. At wala talagang alam. At bukod pa doon, siya sabi niya wala talaga siyang alam, walang alam. Pero hindi niya ma-explain kung paano maging wala alam si Sara. Doon lang sa lingwahe at hindi makapagsalita daw ng walang binabasa. Yun lang batayan niya. Hindi batayan yun, sir. Skill yun, sir. Indulgence tayo pa. Kaya dapat talaga, mag-resign ka na. Sara, mag-resign ka na. Ginugulo niyo ang Pilipinas. Puro kayo destabilization. Puro tayo destabilization. Sir, tayo-tayo si Sara eh. Di ba si Sara unang binabanatan? Totoo, sumasagot lang si Sara. Yung sagot ni Sara masakit. Hindi kayo di-destabilize, sir. Ang nagdi-destabilize, sir, siguro yung iba pang mga DDS na mga supporter. Yon pwede yon. Pero yung sabihin mong si Sara, tahimik nga eh. Diba? May narinig ba kay Sara? Sumasagot si Sara dahil binabakbakan siya. Diba? Masama ang epekto sa ating bansa, pero sige pa rin kayo. Hindi kayo. Yung flood control, sir, na kinalimutan yung investigasyon, binabaliwala, sir. At hindi ba patawag yung dapat ipatawag? Hindi ba pangloloko sa bansa yon? Nag-iisip para sa bansa. Iniisip nyo, kaya nyo kasi gusto mag-resign si BBM o tanggalin si BBM ay para makalibre kayo sa inyong mga kasalanan, para maitago ang inyong mga kaso. Kaya ganyan. Kaya kayo nagdi-destabilize. Kaya ikaw, Sara, dapat mag-resign ka na. Wala ka silbi. Boba ka. Boba sa sakin. Galit. Galit sa puso nakikita natin. Pero wala siyang malasakit. Gusto niya lang pag-resign si Sara. Sa kadahilanan, di marunong mag-English. Boba daw dahil hindi marunong magbasa. Yun lang. Pero yung pagiging boba na sinasabi niya, hindi niya ma-explain kung bakit boba. Yung sinasabi niya, skill yun. Pagbabasa, saka pagsasalita ng English. Hindi yung basa ng talino, sir. At tandaan mo, sir. Dapat alam mo yan, dati kang abogado. Ewan ko kung bakit di mo alam. Kaya sino ngayong boba? Nananawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin na ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat... Sir, di ba kayo nakaupo? Hindi naman si Sara nakaupo eh. Oo, parang pakiramdam na si Sara nakaupo, no? Parang dati nakaraan si Saldi, sabi ba naman ng mga loyalista, sabi ni kay Saldi, Saldi, bumaliktad na, yari na, Saldi, natakot na, patay, ma-absuelto daw si Saldi dahil niya si Sara, kinanta niya si BBM, absuelto na daw siya kay si Saldi, makakalaya na. Bakit? Si Sara ba presidente? Anong kapangyarihan ni Sara ma-absuelto si Saldi? Wala! Kayo nakaupo kayo, amo mo presidente. Diba? Walang kapangyarihan. Kaya ngayon, yung buhay ni Madriaga, kayo nakakaalam niya, walang alam si Sara dyan. May control ba si Sara sa BJMP? Kayo kumilos. Wag, diba? Ay ilipat yan at bantayan ng gusto, pati sa pagkain. At baka siya ay lasunin. At baka rin siya ay patayin dyan sa riot dyan, sa BJMP. Kaya dapat ilipat yan sa lalong madali. Sabihin mo sa amo mo, sir. Kayo nasa posisyon eh.
panahon. Bakit? Ramdam nyo ba power ni Sara? Kahit walang posisyon? Bakit? Mataas kasi survey? Ramdam nyo ba kada sa BJMP, kada sa kasulok-sulukan ng buong Pilipinas, yung pagmamalasakit kay Sara, ramdam nyo na? Ha? Kasi sa pananalita niya, gano'n eh. Oo. Kahit pumunta ka sa pinakabundok-bundukan ng probinsya, Batangas, Mindoro, tamo, si Sara pa rin ang gusto. Oo. Totoo yan. Agad-agad ay ilipat at yan ay bigyan ng proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man at mahirap na, baka yan ay patayin yan. Alam nyo naman, Akala niya mag-trending siya sa ginagawa niya eh. yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan Ayan ay yun na, talaga. huwag yun na ano niya. Ito na lang tayo kay Harry Roque. Ito po, painggan natin si Harry kung ano yung ano niya. Kung ano yung malalaman natin dito kung si Madriaga nagsasalita totoo. Sabi ko nga, isa sa mga tao makapagpapaliwanag na ugali ni Madriaga eh si Harry. Dahil si Harry ata humawak ng kaso nito. Hindi ko alam ha, parang yata. Europa, meron silang mga new generation drugs, mga panghitit, yung mga tawag dyan, yung mga pinapak, at saka mga bagong gamot na napaka-epektibo na nawawala talaga ang hika. Ako, in my case, first time na nawala yung hika ko na overnight lang. Tapos akong extortion at bukod pa po dyan, ako po ang private prosecutor kung bakit siya ay nakakulong sa 2 counts of kidnapping for ransom. O, siya ang So dahilan. malinaw po sa mga kasong hinarap at hinaharap ni Ramil Madriaga na siya ay isang polluted source. So ang ating desisyon ng Korte Suprema, ang mga pasaring para mapaniwalaan dapat manggaling sa panipaniwalang source at dapat yung sinasabi ay kapanipaniwala din. So ngayon naman, pag-usapan natin, kapani-kapaniwala ba ang mga sinasabi ni Ramil Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. Ang aking mabilis at madaling salita ay hindi po. Simulan po natin sa kauna-uhan pa lang kanyang affidavit. Sinasabi niya na siya ay law graduate. Pag sinasabi niya na siya ay law graduate, siya ay merong Bachelor of Arts o Bachelor of Science, undergrad, at saka LLB or JD. Bakit naman kung siya ay merong JD, sinimulan niya ng I took up the College of Law. Hello. Kung ikaw naman ay law graduate at merong college degree at saka merong law degree, miski hindi ka pa pumasa ng bar at naintindihan ko ba't hindi siya pumasa ng bar, ay hindi mo naman sasabihin, I took up the College of Law. Binuhat niya yung College of Law. Dapat, I took up law at the College of Law. Hindi yung I took up at the College of Law. So sa simula pa lang niyang hirit, hindi nakapanipaniwala na siya ay talagang sinasabi kung sino siya. Pero isa-isahin na ating mga sinasabi niya. Abay, ang dami niya naging trabaho sa gobyerno. Bakit? Meron ba siyang napakita? Lahat na ginampalan ni Madriaga ngayon eh. No, naging Intel. Naging lahat na eh. Naging bodyguard ata ni Sara, naging campaign, ang dami, bigla. Wow, Madriaga, galing mo. GSIS, meron ba siyang napakitang Certificate of Employment? Pero bago yan. Paputol muna tayo ha. Maputol muna tayo. Dito po sa isang meron po yata dito na kung saan sulat yata po ni De Lima, no? Ito papakita ko ha. Maputol muna tayo mga kababayan ha. Ayan. Ipapakita ko dito kay De Lima yata, ayan oh. Dali ah. Eto. Breaking news. Madriaga nagpasaklolo kay De Lima. Humingi ng tulong si Ramil Madriaga, ang lalaking naglabas ng isang questionable affidavit na nauugnay kay Vice President Sara Duterte na anya illegal na droga POG operators kay ML Party List Representative Laila De Lima matapos umano'y siyang maling maakusahan ng at gapit-gipitin. Kay Laila nagpahingi ng tulong. At ito yung sulat. Marami itong sulat na to pero ito na papakita ko. Ayan, November 17. November 17 pa pala. Ayan, hindi ako hindi ko sasabi totoo to pero pinapakita ko sa inyo. Ito yung kasi balita ngayon sa lahat ng social media. Honorable Laila De Lima, nababasa niyo naman, House of Representative, Madam, I am blessed to have this opportunity to reach your alteration. I am
and guilty. Sumulat siya, English pa. Wow, Madriaga, ang galing. Sige nga, imbitahan ka. Pag ikaw hindi nakapag-English ng ganito kaganda sa sulat mo, sa Senate, isa lang ibig sabihin, hindi ikaw nagsulat nitong kamay na to. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Diba? Sumulat pa, November 17 pala, alam na pala. Isang buwan na sa isang linggo. November 17, ano ba ngayon? December 30 na yata ngayon. Sumulat yata kay Dilima ito. Yun ang sabi niya sa balita. Ngayon, booking ka. Booking po, booking. Booking, sumulat pala kay Dilima. Di ba? Sige. Tuloy natin kay Harry Roque. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Magmasid muna kayo bago kayo manisin ng tao. Hindi katulad ni Gutesa, diretsong sinasabi pero hindi nila inimbestigahan. Nakapag-oath sa Senado, pero halatang-halata, pilit nilang binabaliwala kasi nga wala daw notaryo, peki daw. Pero nakapag-oath yun sa Senado. Ano mas mataas na? Mas mataas na pala ang notaryo kaysa sa oath sa Senado. Katawa-tawa, di ba? Samantalang Madriaga, nagsulat lang, nagnotaryo, pinaniwalaan na kahit wala pang ebidensya. Di ba? O yung Saldi, naglabas ng insertion ng mga papel, pinaniwalaan ba? Hindi. At saka ito nagpagtataka. Ang sabi niya, siya empleyado ng, ang dami niyang posisyon. National Security Council, NBI, Revenue and Integrity Protection Service, General Headquarters ng AFP from 2018 to 2022. Pwede ba yun? Nung ako po'y nanalo bilang kongresista, kinailangan ko mag-BTO bilang full-time law professor sa UP kasi bawal ang dalawang trabaho sa gobyerno. Pinagbabawal po yan. At lalong pinagbabawal double compensation. Ang double compensation. Isa lang po ang pwede maging pwesto. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Marami yung kakilala sa gobyerno, maraming trabaho. So sa gobyerno, hindi po pwede na 1, 2, 3, 4, 5 na trabaho sa gobyerno sabay-sabay. At ito daw po ay from 2018 to 2022. Pagtapos ng termino ni Tatay Digong. No? Imposible po yun. Isa lang. Now, itong si Ramil Madriaga, isa po dun sa nakuha nung renade yung bahay na kanyang pinsan na nasundan ng mga kapulisan matapos magbigay ng ransom at ma-release yung mga latest victims ng kidnapping ng Madriaga Kidnapping Syndicate ay isang ID ng NBI confidential agent. Ano ibig sabihin yun? Hindi sa empleyado. Kung totoo man yung ID. Hindi pala empleyado. Nakakasunod kayo? Kung napanood nyo, di ba yung mga sulat, yung buong sulat affidavit ni Madriaga, hindi pala totoo. Ayun, at hindi pa namin na-imbestigahan kung totoo nga yung ID na yon o for pakita lamang. Ang confidential agent po, hindi yan full-time employee. Kahit sino pwedeng bigyan yan. At ang kanilang trabaho ay magbigay ng tip sa mga NBI agent. Pero hindi po ibig sabihin na empleyado sila. Dahil ang confidential agent po, walang employment. Wala pong employment-employee relation between the NBI at dun sa confidential agent. Kahit sino po, kung malakas ka lang sa NBI, pwede ka mabigyan ng ID dyan. Ewan ko, mga power tripping lang naman siguro yung nangangailangan ng ganyang ID. Pero yan po yung nakita namin nung renade yung bahay ng pinsan niyan. Matapos sundan yung pinsan ng mga pulis, matapos na magbigay ng ransom dyan sa grupo nila at matapos nga po na mapalaya yung dalawang biktima. Now, ito po nakapagtataka. Si nasirang Congressman Roy Lugoles daw, ang ninong sa kasal, ay ang nagpakilala sa kanya kay Tatay Digong. At ito daw po ay nangyari, kailan ba ito? Hindi niya sinabi kung kailan, parang 2016 ata. Pero nakapagtataka, bakit siya ipapakilala ni Roy Lugoles? Kaano-ano siya ni Roy Lugoles? At ang mas importanteng question, bakit naman ipapakilala siya ni Roy Lugoles kay Tatay Digong? Si Roy Lugoles, liberal diehard. Oo. Hindi po siya kapartido ni Tatay Digong. Kung hindi ako nagkakamali, ang sinuportahan sa eleksyon ni Roy Lugoles kung siya nabubuhay pa ay si Marojas. So bakit papakilala siya ni Roy Lugoles? At anong koneksyon niya kay Roy Lugoles? Siyempre, nakakalungkot na patay na si Roy Lugoles at hindi po pwedeng pasinungalingan na he had anything to do with a character like Ramil Madriaga. Kung ako si Roy Lugoles at buhay ako, magrereklamo ko, huy, di kita kakilala ha.
Dami mong Lahat niya, kilala ng Madriaga na yan. Na, lahat gampanin niya. Bodyguard. Intel. Alam mo lahat ginampanan? Yung pagtiting naman. kung hinaharap for kidnapping for ransom, ba't mo sasabihin na kakilala kita? Renee Pahuyan, yung farmhouse niya. At napakadaming armas nang na-recover doon sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal. Now, tapos ang sabi ay inatasan daw siya ng presidente na mag-gather ng intelligence para dito sa Tokhang, yung Operation Double Barrel. Well, unang-una, ang mga nagtatalaga po ng intel para dyan ay ang PNP. Dahil ang PNP naman po ang merong programa ng Operation Double Barrel. So dapat police ang nagbigay sa kanya ng otoridad na maging intel, hindi presidente. Sino ka para italaga ng presidente na intelligence officer? Ako po naman, 4 na taon ako naglingkod sa Malacanang, hindi ko naman po nakita yung Ramil Madriaga. Alam niyo po, nung kami ay Dapat may picture man lang si Harry Roque dyan. Di ba? May picture sila Tatay Digo. Asa na? yan sa pagbibis. Yung cellphone nandun daw sa RTC. Ay, di revive nyo na. Di ba? Importante yan. O, huwag nyo pa pabukas. Kunin nyo na yung cellphone kung may makukuha kayo. Hindi ko na po yan nakita mula nung nag-file ng kaso kasi doon lang siya sa kulungan uma-appear. Pero personal ko nakikita yan sa piskalya. Wala naman siya sinasabi na magkakilala kami. Wala. At saka ilang na ilang yan kasi nga ginagamit niya ang pangalan ni Sara Duterte sa kanyang depensa. Sa kanyang counter affidavit nga, sinasabi niya na yung panahon na nagkaroon ng kidnapping, siya daw ay nag-a-attend ng isang Sara Duterte parallel activity. Ano naman kinalaman noon? Mahigit 10 araw na nakadetine yung 2 biktima ng kidnapping, no? So ano ngayon kung ikaw ay nandoon nag-a-attend ng isang affair, ano naman ang kinalaman noon sa wala kang partisipasyon sa kidnapping, di ba po? No? Pero anyway, bahayaan na natin ang korte mag-decide dyan, no? Sinasabi ko lang kung ano yung depensa niya at palagi niyang ginagamit. Alam ko na every time makikita kami sa piskalya para sa PI, uncomfortable siya. Kasi ang plano talaga niya, in-name drop si Inday Sara Duterte. Paano naman siya mag-name drop na Inday Sara Duterte? Ako tumatayong abogado para sa biktima. At kakilala ko namang personal ang Inday Sara Duterte. I cannot claim to be the closest of friends. Hindi po. Hindi ko sinasabi yan that I'm closest to Inday Sara. But Inday Sara knows that I'm absolutely loyal to her. I cannot even claim to be a friend of Inday Sara dahil only Inday Sara can say who her friends are. Pero at least, kilala ko yung mga karakter na magiging close kay Inday Sara para pagkatiwalaan. And believe you me, Ramil Madriaga does not fit that profile. Kasi bakit naman siya pagkakatiwalaan ng Vice President na alam na minsan ay nakonvict na for Di ba na-convict na yun? kidnapping? Di ba? Alam ko 1997, ganyan, etc. Di ba? Ba't naman siya gagawin siyang pagkakatiwalaan siya? Kayo naman, po. Dokumen yan. Ikaw, Vice President, hindi mo ba alamin kung sino yung mga tao yan para bigyan ng mga sensitibong mga assignment? Alam ba ang background check ng mga taong kukuha ng mga ng mga bodyguard o kukuha ka parang security mo? Alam mo ba kung ano yung mga yon? Totoo man ito. Pero anyway, patuloy natin himay-himayin ang kanyang sinumpaang salaysay. So sinasabi ko lang po, imposible na ang presidente mismo magtatalaga sa kanya dahil sino ka? Pinakilala ka lang ni Roy Lugoles tapos automatically itatalaga ka na ng intel officer sa Operation Double Barrel. Gaya ng sinasabi ko, ang otoridad talaga para magtalaga sa kanya bilang intel officer ay ang PNP, si Bato de la Rosa siguro, hindi ang presidente mismo. Now, sabi niya nagtrabaho siya sa PSG. Kasinungalingan. Bakit? Sinabi rin niya na PSG rin pala. Ano, lahat na lang? binuo niya ang Vice Presidential Security Group kasinungalingan. Unahin natin Ba't wala sa post sa Facebook niya kahit naka-PSG siya o ano man? Ba't wala? bakit kasinungalingan na nagtrabaho siya sa PSG. Kasi ang Presidential Security Group po, para ikaw maging kasapi niyan, dapat miyembro ka ng Armed Forces of the Philippines o di naman kaya ng PNP. Para maging miyembro ka niyan, para sa maging officer, dapat ikaw ay pasado ng PMA o di naman kaya ng flying school o di naman kaya ng ROTC. Wala naman sa ganyang kwalifikasyon. Now, siya ba'y enlisted? Hindi rin. Wala naman siyang mapapakita at hindi naman niya ina-allege na siya'y officer or enlisted ng AFP or ng PNP. Tanging mga taga-AFP at PNP lang po ang po pwedeng maging kasapi ng PSG at ng VPSG, Vice Presidential Group. Ang yabang nitong si Madriaga, siya pa daw ang bumuo ng Vice President Security Group ni Sara Duterte. Grabe siya daw, no? Parang, hindi namin alam yan, ah.
Bakit po kasi sinungalingan yan? Kasi hindi lang po si Sara Duterte ang nagkaroon ng VPSG. Panahon pa ni VP Binay, VPSG na po yan. Alam ko po yan, dahil ako naman naging malapit kay Vice President Binay dahil siya nga inampo ng nanay ko at ng lola ko dyan sa Pasay, no? Teacher ni VP Binay ang nanay ko sa high school at inampun siya ng nanay ko. So very familiar ako yung panahon na mayor si VP Binay at panahon na siya naging Vice President. Kilala ko po ang head ng VPSG na naging head din ng security ng Makati noong panahon ni Abby Binay, no? West Pointer po yun. Pero hindi po si VP Sara ang bumuo ng VPSG, nandiyan na po yan. At dahil si Lenny Robredo naman po, naging kasama ko rin sa dormitory sa UP, nung ako po ay bagong halal as congressman, at siya ay bagong halal as vice president, nagkaroon kami ng parang reunion sa dormitoryo, at doon nga, nandun pa rin yung VPSG. At tinanong ko nga kay Vice President Lenny, marami ka bang tinanggal sa VPSG ni VP Binay? Sabi niya, hindi naman, professional na mga yan. Nagdagdag lang ako ng sarili ko mga tao, pero by and large, pareho pa rin yung VPSG under Lenny as VPSG under VP Binay. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Nalaman po natin, ito po ay hindi lahat sa akin galing, ha? Hindi ko sasabing totoo lahat yan, ha? Magmula sa letter, magmula doon kay Lisa, katabi si Cassandra Ong, yung kayo mag-analyze kung yun na ano. Kaso nga lang, ang pinakamayroon na ngayon dito, kasi sila nakaupo, ewan ko kung imbestigahan nila ang sarili nila. Diba? Yun lang yun eh. Kaya talo eh. Kaya talo nga sila Senator Dante Marcoleta na ang nag-iimbestiga ngayon, create mismo yung ICI ng Pangulo. Ang dapat nag-iimbestiga ay talagang hindi sila nag-create. Yan ang mahirap eh. O ngayon, sa ICI ni ano nangyayari, di ba? Ganoon lang yun eh. Dapat itinuloy nyo yung kay Senator Dante Marcoleta. Kung tinuloy nyo kay Senator Dante Marcoleta, wala nang ganito. Wala nang ganito. No? Siya lahat ang magsusolve nito, kayang-kaya ni Senator Dante Marcoleta to. Dahil nasa likod ni Marcoleta, kaming mga taga-suporta, isang malaking pader. Diba? Okay, ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.